sa inyong lahat. Good morning sa bawat isa. Good morning sa bawat isa. Good morning. Ang sabi ni Pablo, isang tagapagsulat ng isang libro o maraming libro sa Biblia, sa sulat niya sa taga-Roma ay sinabi niya, hindi ko ikinahiya ang magandang balita ng kaligtasan sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos upang maliligtas ang sino mang maniniwala nito. Dahil doon ay pinakita niya na doon sa magandang balita ng kaligtasan ay ipinakita ang katuwiran ng Diyos. At ito ay makukuha natin sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Ang church po na to ay hindi rin po ikinahiya ang magandang balita ng kaligtasan sapagkat iyon ang pinapaniwalaan natin na yun ang kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang mga tao sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Palagi nating tinuturo ang magandang balita ng kaligtasan at ito po ang pinaka-main na object na point sa magandang balita ng kaligtasan ay tungkol kay Jesucristo na siya ay tunay na Diyos at siya ay tunay na tao at siya ay pumunta dito sa lupa upang gawin ang mga inutos sa Kanya na mamuhay na walang kasalanan upang magkaroon tayo ng katuwiran na galing sa Kanya at mamatay doon sa krus upang bayaran ang makasalanan ng mga taong naniniwala sa Kanya. Ngunit ang magandang balita ng kaligtasan ay hindi lamang ito objective, ngunit ito ay may subjective. Anong ibig sabihin ng hindi lamang ito objective? Hindi lamang ito sa mga katotohanan na pinipresenta sa Biblia tungkol sa magandang balita ng kaligtasan, katulad ng sinabi ko kanina, na ang magandang balita ng kaligtasan ay tungkol kay Jesucristo, na siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao at sumunod sa kanyang mission na mamuhay ng walang kasalanan dito at mamatay doon sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. At ito po rin po ay subjective kasi kailangan natin makuha kung anong epekto sa atin ang magandang balita ng kaligtasan. Uulitin ko po, ang magandang balita ng kaligtasan ay mayroon po itong objective at saka subjective na side. Ibig sabihin, ito po ay mayroon pong nagagawa sa ating mga buhay. Ito po ay nababago ang ating buhay, nawawala ang dati nating mga ugali at napapalitan ng mga bagong ugali at ito din po ay pupunta sa ating pamilya. So makikita natin na mayroon din itong effect o epekto sa ating pamilya, no? At hindi lamang sa ating personal na kalagayan, ngunit meron din itong epekto sa ating pamilya, meron din itong epekto kung paano tayo makikitungo sa mga tao, sa ating kapwa mananampalataya, at ganoon sa ating mga trabaho. So, ang Bible po ay nagtuturo tungkol sa magandang balita ng kaligtasan. Katulad ni Pablo, hindi tayo nahihiya dito, tayo ay boldly nating ipamamalita ito kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos upang ikaliligtas ng mga tao. Hindi lamang ikaliligtas na tayo ay hindi mapapunta doon sa impyerno, tayo ay makatakas sa ating mga sariling kasalanan, ngunit ito din po ay makatakas tayo sa ating habit of sinning, sa ating mga pagkakasala, at ito din po ay maapektuhan din po ang ating pamilya. So sa umagang po ito ay babasahin muli natin, ngunit hanggang babasahin na po natin ang Colossians chapter 3, verses 1 to 11. Pero ang ating pong tatalakayin mamaya ay ang buong verses sa chapter 3. So sa church pa na ito, bilang paggalang ng salita ng Diyos, ay kami po ay tumatayo at i-request ko po ang lahat na tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 3. Although binasa na natin ito sa Tagalog kanina, babasahin din po natin ito sa English ngayon. Sabi dito, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God.
Set your mind on things above, not on things on earth, for you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Therefore, put to death your members which are on earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now, you yourselves are to put of all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him, where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythians, slave nor free, but Christ is all and in all. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit at magpasalamat na kami, Lord, ay nakarinig ng iyong mga salita galing sa Biblia. At alam po namin, Lord, na iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Ito ay nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan kung kami mananampalataya sa iyong sinugo na si Jesus. At ganoon din, nagbabago sa mga mabuhay, Lord. Alam po namin na mayroon ka ring utos sa amin at patuloy namin pinapanalangin na maintindihan namin ang mga utos na to upang kami din po, Lord, ay mabago at maapektuhan ang mga taong nasa sa aming paligid, Lord. Salamat muli, Lord, sa mga pagkakataon na dinala mo kami dito sa isang lugar nang iyong mga salita ay binabasa at pinag-aaralan. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Si Pablo po ay mayroon siyang sinulat na maraming mga libro sa Biblia. At ang mga libro po to ay tungkol po ito sa mga problema ng mga churches at mga tao din na mga simbahan ng unang kapanahunan. Ngunit ang Biblia po ay walang time frame o hindi ito time bounded kasi ang Biblia po ay pwede din natin ito magamit sa kapanahunan na to. So although ito ay sinulat sa Colossians, sa isang simbahan noong unang kapanahonan, ito din po ay pwede nating tingnan na ito din po ay sinulat sa atin. Ang Colossians po ay tungkol po ito sa isang simbahan na sila po ay talagang tinuturuan kung sino si Jesus. Sabi nga doon, we are complete in Christ. We are complete in Christ. At sabi nga doon sa akin isang Bible study ko doon sa tennis court, sabi nila, we are complete in Christ. We need no supplement. Ibig sabihin, wala na tayong kailangan kung nandito po tayo kay Kristo kasi ang si Kristo po ay Diyos na nagkatawan tao. So sa Colossians po pinapakita ang fullness of Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay ang exact representative at representation, exact representation of God. Kasi hindi natin makita ang God, ngunit ito ay ipinakita ang mga ugali, ang mga characteristics ng God sa pamagitan ni Jesucristo. So mga tao po ay hindi maintindihan kung ano yung perfection. Hindi maintindihan kung ano yung tunay na righteousness. Ngunit nung dumating si Jesus, ay pinapakita niya ang perfection at pinapakita niya ang complete righteousness ng ating mga buhay, no? Righteousness ng characteristics ng isang tao. So, dito po ay ang Colossian Church ay ito po ay church na marami silang dinadagdag sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang unang dinagdag nila ay tungkol po sa mga mysticism o mga mahiwagang bagay, no? Kasi sila po ay naniniwala na okay lang kung nandoon si Jesus, pero dadagdagan natin ng mga worship to angels, mga pamahiin, at iba pang mga ugali nila. Kasi sila po ay nakarinig ng mga Gnostic na grupo. Ang ibig sabihin ng Gnostic na grupo, ito pong grupo na to ay, ang sabi nila, dapat malaman mo yung kaalaman na makukuha natin sa ating pag-aaral o revelation sa iba't ibang mistisismo. At ito ay makakarating tayo sa God. Ngunit ang Gnostic po ay hindi sila totoo.
hindi against sila sa biblical kasi ang Biblia po ay kumukuha tayo ng ating pananampalataya sa mga katuruan ng apostol at sa mga disciples. Of course, si Jesus ang ating cornerstone. According to sa Ephesians, na ang ating pananampalataya, ang ating doktrina ay kunin natin sa mga katuruan ng apostles, sa mga disciples, at ang doctrine natin ay nakasenter kay Jesus Christ. Ngunit ang mga Gnostic ay sila po ay humingi pa ng mga bagay na marireveal sa kanila. So dinadagdagan ng Colossian Church ang kanilang pananampalataya kay Jesus Christ ng mga mysticism and others. Ang pangalawa pong dinagdag nila ay tungkol po kay asceticism, na sila ay lumalayo ang kanilang paraan. Hindi ako dapat sumali dyan sa mga maruruming bagay para ako'y maging banal. Ang Kristyanismo po ay hindi tayo umalis sa mundong ito. Pinapanalangin ni Jesus Christ na nandito pa tayo, ngunit protectionan tayo sa mga bad things na nagdudulot ng worldly things. So, hindi tayo inalis sa world, ngunit dapat tayong makaalis sa ating pag-iisip doon sa world. Hindi tayo inalis sa physically sa world, ngunit dapat ang ating pag-iisip ay nawawala sa world. Unlike sa asceticism na gusto nilang lumayo physically doon sa world, kaya nandoon yung mga monks kasi gusto nilang lumayo. Yan ang kanilang paraan. Ngunit sabi ni Paul, mali po yan. Ang patlong dinadagdag nila ay legalism. Yung, dapat hindi tayo gumawa nito, dapat tayo sumunod sa ganito, dapat nating bawal humawak, bawal kumain. Sabi ni Paul, hindi na po tungkol dyan ang inyong kaligtasan. You are complete in Christ. Ngayon, sa unang bahagi ng chapter 3, pinapakita niya, anong nangyari sa inyo mga Kristiyano? Una-una, declarative. Anong nangyari sa inyo mga Kristiyano? Sabi niya dito, if then you were raised with Christ, kung kayo po ay nabuhay na, katulad ng pagkabuhay ni Kristo, kasi ang teolohiya po natin, tayo po ay in Christ. This is one of the mysteries revealed in Colossians na you are now in Christ. Kung saan papunta si Christ, nandoon ka na. Kung si Kristo ay namatay 2,000 years ago, ikaw rin po ay namatay na sa iyong lumang pagkatao. At nung si Hesukristo ay nalibing, yung luma mong pagkatao ay nalibing din. At nung si Hesukristo ay muling nabuhay, yung bagong katawan mo o bagong pagkatao mo ay muling nabuhay. Naiwan na yung lumang pagkatao mo doon sa libingan at yun ang sinabi niya na you were raised with Christ. Nung si Kristo ay resurrect, you were raised with Christ. No? Sabi nga, kung kayo ay raised with Christ, humanap kayo ng things which are above. No? Kung kayo po ay naniniwala, kasi itong ating salvation ay makukuha lamang natin ito sa ating pananampalataya. Kung ikaw po ay naniniwala ng luma mong pagkatao ay namatay na, nalibing na at muli kang nabuhay na bagong tao ka na, hanapin mo ang mga bagay na nasa sa kataasan, hindi sa mundong ito. Where Christ is, kasi sinabi na si Kristo ay nandun na po sa kataas-taasan, nakaupo sa kanan ng Ama. Mayroon din po nagtanong sa akin, sana ngayon si Kristo? Si Kristo po, after He ascended, after na siya umakyat sa langit, siya po ay ngayon nakaupo sa kanan ng Ama, namamagitan para sa atin, at isang araw siya ay babalik upang sunduin ang mananampalataya sa Kanya at i-judge ang mga hindi nananampalataya sa Kanya. Sabi niya dito, set your minds on things above, not things on earth. For you died, namatay ka na, and your life is hidden with Christ in God. At ang iyong buhay ay nakatago na kay Kristo. At kung saan man si Kristo, nandun ka rin. Number 4, very important, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. So sabi dito, when Christ, who is your life, nandun na ang ating buhay kay Kristo, kung saan siya pupunta si Jesus Christ, nandun na tayo. At alam po natin, si Jesus Christ ay nandun sa kanan ng Ama, at nandun ang glory niya, tayo din po ay mag-appear din tayo in Him in glory. That is by faith, kasi hindi pa natin ito naranasan, ngunit ito ay by faith, na kung saan si Kristo,
na nandoon din tayo. At kung siya ay muling nabuhay, nabuhay din tayo. At kung siya ay nagkaroon ng glory, mayroon din po tayong glory. Masarap pakinggan yung kung saan ang glory ng God kasi that is the hope na nandoon din yung glory natin kung tayo ay kasama ni Kristo. So, diniin ni Pablo dito na patay na kayo sa inyong mga kasalanan. Inaaho na kayo, you are a new creation now. Kaya ang sabi sa Ephesians, sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if you are in Christ, bago ka lang nilalang. Ang luma mong pagkatao ay nawala na lahat at ikaw ay napalitan na ng bago. So, yun ang sabi ni Paul. So, madiin na sinabi ni Paul na kung saan si Kristo, nandun ka at namatay na iyong kasalanan. Ngayon, pag sinabi mong sa verse 5, therefore, kung ikaw ay nakakapaniwala, kasi tayo po ay naniwala na ganun ang nangyari sa atin, kasi yun ang dahilan kung bakit tayo may pag-asa. Mayroon tayong faith, mayroon tayong naniniwala tayo na hindi na tayo mapapurusahan doon sa impyerno at na makakatakas na tayo sa ating pagkakasala. No? Sabi niya, ito yung kanyang utos. At dinescribe niya dito kung ano yung luma nating pagkatao. Sabi niya, therefore, put to death your members, mga bagay mo which are on earth. Ano yung mga bagay na nasa makamundo? Fornication. No? Yung fornication is, it's about parang kahalayan. No? Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, mga ngalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa at pag-iimbot na isang urot ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. So sabi niya dito, karumihan, passion ng pagkakasala, evil desires at covetousness, yung kasakiman, at isang kasakiman ay yung ating idolatry. No? It is about kung sakim tayo sa ating mga bagay, magiging idol natin yung mga bagay na yan. So ito yung mga sinasabi ni Paul na ito yung mga dati yung mga pagkatao, yung mga makikiapid, karumihan, passion, evil, covetousness. Dahil dito, the wrath of God, yung galit ng God, is coming upon the sons of disobedience. In 7, in which yourselves once walked when you lived with them. So sabi ni Paul, yun ang dapat na maparusahan. Kasi ang galit ng Diyos, hindi lamang simple na galit, kundi super galit ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng wrath. No? Wrath. Super galit ng Diyos ay nandun sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya at nag-disobey sa Kanya. At yun kayo noon. Ulitin ko, yun kayo noon. Ngayon, bago na kayo, nawala na yung wrath ng God. Nawala na yung galit ng God. Ngayon, sabi na, nawala na yung galit ng God sa inyo ngayon kasi kayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos. Dati, tayo ay kalaban ng Diyos, nandun yung galit ng Diyos, ngunit ngayon ay hindi na tayo kalaban ng Diyos, kundi mga anak na tayo ng Diyos. At kung kayo ay naniniwala dyan, mabuti ang inyong mga buhay. No? Verse 8, but now you yourselves are to put off all this. Alisin nyo na ito. Ano yung alisin natin? Anger. Yung kung ikaw ay sabi, ako'y magagalitin. Ang sabi ni Paul, wag na kayong magagalitin. Wrath. Yung sobrang galit. Sino ba dito sa atin na sobrang galit? Pag nagalit, talagang galit na galit. Itapon ko lahat yan. Ganun. Kung saan itatapon sa sa sinus siba o saan itapon yung plato, tapon ko yan dyan sa wala na yung galit na yan. The wrath, wala na yung super galit na yan. Kaya kung ikaw ay magagalitin at sobrang galit, ay maghunos dili ka. Kasi sabi ng Paul, alisin na yan. Malis, malisyoso, siguro, ganun, etc. Hindi ko alam kung anong malis kasi hindi naman ako malisyoso. Pero parang may malis daw.
blasphemy, hindi mo nirerespeto ang pangalan ng Diyos. Gamit ka ng gamit ng, minsan, sa unconsciously o wala sa isip mo, namura mo na yung Diyos. Kasi akala mo lang, normal lang yon, diba? Hindi niya ba napapansin, may mga tao na hindi nila alam na namura na nilang Diyos. Blasphemer. Filthy language, yung mga pagbumura. Out of your mouth, yung mga lumalabas sa inyong mga bibig. O ito, do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. No? Huwag daw tayong magsisinungaling, kasi hindi naman kailangan ng Diyos ang ating pagsisinungaling kung gusto niya talagang mangyari ang mga bagay. So, as much as possible, huwag ka talagang magsinungaling. Huwag ka lang mag-volunteer din ng mga information kung nakakasama, pero huwag ka magsinungaling. Since you have put off the old man with his deeds. Kasi nailagay mo na ang luma mong pagkatao, luma mong kakayahan, luma mong ugali with his deeds. The old man with his deeds, yung kanyang mga dating ginagawa. And have put on the new man, mayroon ka ng bagong pagkatao, who is renewed in the knowledge according to the image of Him who created Him. So, dapat malaman natin yung full stature of Jesus Christ, full knowledge. Kaya nga one of the reasons na pinadala yung mga apostles, mga prophets, mga evangelists, pastors and teachers, para malaman nyo yung full stature of Jesus Christ. Sometimes, akala natin ganun lang si Jesus Christ. Simple lang yan, namatay lang yan doon sa krus, pero hindi natin alam na nagsikripisyo yan, nagtsatsaga yan para sa atin. Yun ang dapat nating malaman, knowledge according to the image of Him who created Him. At we are predestined to be holy to the image of God. Wala pong predestined. Ako naniwala sa predestination and election, but all of the predestined and all the elected they're elected to holiness. Wala kang makikitang verse doon na they're elected to do sins or permitted to sin. Election and predestination always point to the holiness of oneself. No? Sabi dito, renewed in knowledge according to the image of Him who created Him. Ngayon, sabi na, Jesus Christ is a great equalizer. What do you mean by great equalizer? Wala nang mahirap, wala nang mayaman, wala nang Grego, wala nang Hudyo, wala nang tuli, wala nang hindi tuli, wala nang hindi marurunong magsalita ng Grego, hindi na mabangis, hindi alipin or malaya, but Christ is all and in all. So, Jesus Christ is the great equalizer. Wala na yung, ayan, mayaman yan, ikaw mahirap, yan ay matalino yan ay mabangis yan. Lahat tayo ay binago na ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon, sabi dito, ano ngayon yung karakter ng bagong tao? Therefore, as the elect of God, holy and beloved, nakita mo, nakakonect ka agad, elect of God, pero holy and beloved. Put on tender mercies, yung mahinahon, kindness, mabait, humility, mapagkumbaba, meekness, hindi masyadong mayabang, long-suffering, yung nagtitiis, no? Long-suffering because Jesus Christ, ang God natin ay long-suffering. Nung tinanong ang mga tao si Peter, saan na yung God nyo na hindi pa bumabalik? Palagi nung kinikwento, how many years ago, centuries na nangyari, hindi siya babalik, hindi pa siya bumabalik. Ang sabi ni Peter, God is long-suffering. Nagpipigil lang siya ng sarili niya na hindi pa niya hinataw ang wrath ng God sa atin. Hinihintay niya tayong magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. So, sabi nito, long-suffering, bearing with one another. Ano ibig sabihin ng bearing with one another?
pagpapasensyahan natin ang bawat isa. Mga kapatid, ang utos sa atin, pagpapasensyahan natin ang bawat isa. Mayroon tayong mga idiosyncrasies, mayroon tayong mga pagkakaiba ng ugali. Yung iba mahilig sa ganito, yung iba mahilig sa spaghetti, yung iba mahilig sa pansit, yung iba bilo-bilo. Pagbibigyan nyo na yan kung mahilig sa bilo-bilo, huwag mo nang insist yung pizza. At kung pizza naman ang gusto, di pagbibigyan din natin ng pizza. Huwag na natin, yan ganun talaga yan. Hindi ko maintindihan ng ugali niyan. Sabi na, bearing with one another and forgiving one another. Kung may mga pagkakasala man sa iyo, ang iyong kapwa, patawarin nyo na yan. Kung sa Bisaya pa, pasayluan na ninyo ng mga nagkasala sa inyo. Kasi talagang mahirap pong magpatawad kung wala po si Jesus Christ sa ating mga buhay. Kailangan isipin nyo sino yung pinakataong nagagalit ka. No? Patawarin mo na yon. Sabi nun. Bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgive you, so as you also must do. Kung mayroon kang complaint sa tao na to, isipin mo si Jesus Christ na hinataw ng Diyos doon sa cross ng Calvary, hinubaran, iniwan na sa initan, iniwan doon na nakabayubay sa krus. Walang comparison ang iyong naranasan tungkol kung ikumpara mo kay Jesus Christ. So, pag-forgive mo na yung mga tao na yan. But above all things, put on love. Yan. Put on love, which is bond of perfection, and let the peace of God rule in your heart. Put the bond of love. Mga kapatid, yan ang magmamahalan tayo kasi mayroon tayong pagkakaiba ng mga ugali. Ang iyong kapitbahay, ugali, lalo na sa pagkapatid sa pananampalataya, magkaiba tayo ng ugali. Kaya nga dito sa church na to, pagpapasensyahan na lang natin at pag-ibig na lang ang lalabas sa ating mga puso kasi tinitingnan tayo sa labas. Kung wala tayong pag-ibig, lalo na sa wala tayong pag-ibig kay Jesus Christ, ay hindi tayo matatawag na bagong nilalang at hindi tayo matatawag na true church, no? Although meron tayong mga konting sabit ng konti, pero hindi yan ang ating parang palaging ginagawa. Minsan nakakalaps, minsan nakakagawa tayo. Ito talaga si sister, ganito ganito. Para kayong si Judea at saka si Sintike sa Philippian Church na may problema at sabi nga ay magpapatawaran na tayo. And let the peace of God roll in your hearts to which you were called in one body. Isang katawan tayo. Be thankful. Magpasalamat tayo. Lord, buti lang nandito yung makulit ko na churchmate. Kung wala ito, hindi masaya ang church. Walang intriga. So, masaya tayo dito. So, thankful. Mamili kayo. Kaya nga sabi, mamili ka sets of bread. Kaya nga sabi, pag yan na yung asawa mo, yun na yun. Yun na yun. Kasi for life na yan. Hindi mo alam, sana si ganito na lang na pangasawa mo, hindi mo alam kung mas worse yun. So, kung yun na yun, let it be, no? Let it be. Kasi yun ang binigay ng God sa iyo. So, amen ba kayo dyan? Amen. Aba, napatingin parang napasiko si So, kung sino yung binigay sa inyo, yun na yun. Kasi, yun na yung, nawala tuloy ako sa aking, sana ba yun? And let the peace of God roll in your hearts in which you were also called in one body and be thankful. Thankful pala, magpasalamat tayo. Thank you, Lord, na ito ang binigay sa akin. Yan, thank you na lang. Hindi na lang, thank you pala, Lord. Thank you talaga. Hindi na lang. But pray for Him naman. No? Ngayon, thankful, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Nandun yung dwell in your hearts, richly in all teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song,
singing with grace in your heart to the Lord. So dapat tayong mag-aawitan ng psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So tayo umawit, dapat ang ating pag-awit ay to the Lord, no? At kung hindi sa buong sa mga tao, kundi sa Lord. And whatever you do in word or deed sa inyong mga salita at gawa, do all in the name of the Lord Jesus. Kung ano man yung ginawa nyo, kung ano mang pinapagawa sa inyo, do all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks. Pasalamat ulit. Giving thanks to God the Father through Him. So, magpasalamat tayo sa God the Father through Jesus Christ. So, thank you, Jesus Christ, for the sacrifice. Thank you for giving this condition to me. These mga bagay na to. Kasi yun lang po ang dapat na ipapasalamat natin sa Panginoon. Ngayon, hindi lamang ito nagkakaskade o hindi lamang ito dumadaloy sa ating sariling buhay. Ito ay dumadaloy din sa ating makasamahan. Dumadaloy ito sa ating pamilya. Mayroon ding utos. Ito ay magre-react kayo dito. Pero wala kayong magawa kasi ito yung utos. Sabi, wives, submit to your own husband as is fitting in the Lord. Yun daw ang karapat-dapat, fitting in the Lord. Kasi nung nagkasala si Eva, ang unang characteristics ng babae ay gusto niyang dominahin ang kanyang asawang lalaki sa pamagitan ng kung anumang kaparaanan. Ang lalaki naman, gusto niyang bugbugin ang kanyang asawa. So marami ngayon ang kaso na ang babae gusto niyang dominahin di sa pamamagitan sa pagbugbog kasi hindi naman kayang unless na macho yung babae, pero ang natural talaga gustong i-dominate ng babae ang lalaki sa pamamagitan ng anumang kaparaanan. Ang lalaki naman sa kanyang strength gusto rin niyang bugbugin ang babae. So natural 'yan sa isang relationship. Pero nabago na kayo, ha? Mga nabago na kayo. So mga babae, huwag niyong dominahin ang inyong mga asawang lalaki. Mga lalaki naman, huwag niyong bugbugin ang inyong mga asawang bugbugin ang inyong mga asawa. Kaya nga dito, husband, mga lalaki, love your wives and do not be better toward them. Huwag kang, ano ba itong akin na pangasawa? Bakit ganito? Gusto akong dominahin. Natural yan. Gusto kang dominahin ng iyong babaeng asawa. Pero mga babae, huwag niyong i-dominahin ang inyong mga lalaking asawa. At mga lalaki naman, huwag niyong bugbugin. Minsan, wala tayong doon. Parang yun ang natural na mga tao. Kaya maraming kaso sa barangay na binubugbog, di ba? Tapos yung babae naman, kung ano-anong dinadaldalan o ano. Kaya alam to ni Bawsi case, palagi yan. Kunin mo statistics, Sister Cora, ilan ang binubugbog ng lalaki? Ilan ang dinaldaldalan at gustong ikokontrol? Makikita nyo, totoo yung Bible doon kasi ganun talaga. But bago na kayo, no? Hindi na dapat yan gawin at mahalin na dapat ang mga lalaki. Children, mga children naman, obey your parents in all things, for this is the well-pleasing to the Lord. Mga bata, mga anak, obey daw yon kasi yun lang ang utos, first commandment ng God na mayroong mga gantimpala haba ang inyong buhay at maaayos ang inyong buhay. So, kung gusto niyong umayos ang inyong buhay, obey or honor your parents, no? Fathers, do not provoke your children. Huwag daw masyadong pagalitan
kasama na rin pagbubugbog dito. Kasi huwag mo masyadong papagalitan, baka ma-discourage sila. So, ang sabi nga, huwag kang magsalita ng mga masasamang bagay sa iyong anak. Huwag mong sabihin, bobo naman ito. Huwag daw ganun sabihin kasi masama yan. Sabihin mo, matalino, kung anong mga positive na ano. At mayroon nga akong nakita doon na peek-abo. No? Yung bata, maliit sila, palagi silang parang nilalaro, no? Kasi kailangan nila ng reinforcement ng bata pa sila kasi mahina pa ang kanilang mga sense, ang mga mahal ba ako nito o hindi ako mahal. Hindi katulad ng na maski pagalitan ako o pagalitan kayo, pag sinabi mo mahal ako nito, mahal na ako nito. Kayong mga babae naman, maski hindi kayo sabihang mahal kayo, isipin nyo mahal kayo ng asawa nyo. Kasi kailangan nyo pa sabihan eh. Kailangan kung ano pa yan resolve. No? Resolve. Mahal ako ng asawa ko. At kami ay bagay na bagay talaga kami sa isa't isa. Resolve na yan, huwag na yung isipin ng iba. So, children, obey your parents in all things. Ba't ako bumalik dun sa asawa? Nandito na tayo sa children. Obey your parents in all things, for this is the will pleasing to God. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Bondservants, obey in all things your master according to the flesh. Yung mga, yung parang, pwede rin itong ma-apply natin sa employee-employer relationship na gumawa kayo, hindi lamang pakitang tao, kundi sincere sa inyong mga puso, na fearing God, may takot sa Diyos. At whatever you do, kung ano man ginagawa mo, do it sa iyong puso as to the Lord, sa Panginoon, and not to mga tao. Knowing from the Lord you will receive a reward of inheritance, for you will serve the Lord Christ. So, alam natin na mayroon tayong pagpapalang matatanggap dyan, no? But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. So, kung ikaw ay gumawa ng masama, mayroong karapatang parusa. Kasi what you sow is what you reap. Kung ano yung mga ginawa mo, yun din na yung aanihin mo. Number 4, masters, give your bondservants what is just and fair. Kung ano mang karapat-dapat sa kanila, yun ang ibigay mo, knowing that you also have master in heaven. So, bilang pagtatapos po dito, ang Colossian Church ay, sila ay mga taong dinadagdagan nila ang kanilang salvation ng legalism, mysticism, asceticism. Ngunit sinabi ni Paul na you are complete in Christ, but katulad ng aking sinabi, hindi ko ikinahiya ang magandang balita ng kaligtasan kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo maligtas at mabago ang ating mga buhay. Although temporary lang naman ang ating buhay dito compared to eternal life, mas importante pa rin yung eternal life natin, pero mayroong binibigay ang Diyos na mga gabay sa atin upang umayos ang ating mabuhay. At kung talaga tayong naniniwala na tayo ay patay na sa ating mga kasalanan at nabago na tayo, naniniwala tayo kasi ito ay ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. We have to, kailangan nating sundin ito. Although mahirapan, mayroon tayong pumapalso ng konti, pero ang direction natin ay papunta doon sa inuutos sa atin ng Panginoon. So again, ang pinaka-center dito ay si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ ang perfect representation of God, perfect humility, perfect love, at siya yung katotohanan, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. At kung sino mang mananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, makatakas sa pagkagapos ng kasalanan, at ganun din sa ating mga buhay. Okay? Let us all stand and let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, Lord, alam po namin, Lord, ng iyong mga salita ay makapangyarihan ito. Kailangan namin itong marinig upang ma-remind kami na mayroon kang ginawa sa mga buhay. Kami, Lord, ay iyong binago na
kung kami ay nanampalataya sa iyo. Kung hindi pa namin maintindihan ito, Lord, at hindi kami nanampalataya sa iyo, hindi kami naniniwala sa iyong mga sinasabi, i-bless mo ang aming puso at isipan na maintindihan ito, matanggap ng aming spiritual na pag-iisip na kami, Lord, ay yung binago. Hindi na kami ang lumang tao, kundi bago na kami at dapat kami sumunod sa iyong mga utos at sa iyong mga pinapaalala sa amin. At alam po namin na mayroon kaming inheritance, mayroon kaming mana. Una-una, ang buhay na walang hanggan at ganoon din po ang mga blessings na ibinigay mo sa amin. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. God bless po.